Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Marinduque. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kabarangay. Isa naman pong pagbati ang ating pinapaabot. Ngayon pong araw po ng Biyernes, ikalima sa buwan po ng Nobyembre. At ngayon po, nandito po tayo sa panibagong edisyon ng ating palatuntunan, ang palatuntunang Aksyon Barangay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong kabarangay, Ka Adrian Rosales. At muli, tayo po ay nagpapaabot ng ating pagbati ng isang magandang hapon sa lahat ng ating mga barangay, sa lahat ng ating mga kanayunan, sa namahigit 200 barangay dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Magandang araw, buwak, sapagkat ang ating pong guest po ngayon ay ang mga barangay buhat po sa bayan po ng Buwak. Pinabati po natin mula sa ating municipal mayor at sa lahat po ng konsihal at sa lahat po ng bubuo ng liga ng mga barangay dito po sa bayan po ng Buwak. Pinabati rin po natin ang mga bayan ng Buena Vista, Torrijos, Santa Cruz, Mugpog at Gasan. At sa lahat na naabot ng ating palatuntunan, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na ngayon po ay nanonood sa ating palatuntunan. Sa lahat po ng ating regular na tagapanood sa ating Lucky 7 Channel 3, kung saan tayo pinapapanood din ngayon sa Bayang Broadcast sa Marinduque News Network at Lucky 7 Channel 3. Ayan, at sa mga kababayan po natin, kami po ay malugod na nag-aanyaya. Samahan niyo po muli kami sa isa na naman pong edisyon ng ating palatuntunan kung saan ating pong itatanghal at muli po ay ating pong ibabahagi sa inyo ang magagandang mga programa ng ating mga barangay sa ating guest barangay po ngayong araw na ito. Ano po, kung mayroon po kayong mga comment, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. Ano po, at may mga gusto po kayong punahin, pwede po nyo iparating sa atin. Kung mayroon po kayong gusto naman papurihan sa mga barangay na inyong kinaroroonan, ano po, ay pwede po nyo ipaabot sa ating palatuntunan para naman atin po yung mapasalamatan. Ano po, kung may mga suliranin sa inyong mga barangay, pwede nating ipaabot yan sa kinauukulan sa pamamagitan ng ating palatuntunan. At pwede rin po kayong mag-text sa ating number 0923-1853240 at 0906-560-3650. Ayan, at nandiyan po sa ating pong television screen ang ating din pong hotline. Paki-flash yung ating hotline dito naman po sa ating studio. At pwede po kayong magbigay po ng mensahe dyan sa mga gusto po nyong ipaabot. At ngayon pong araw na ito ay ating pong makakapanayam ang isa po sa ating pong guest barangay. And of course, syempre ating po makakasama ang ating co-host, ang kumakatawan sa Liga ng mga Barangay dito po sa bayan po ng Buwak, ang ating pong magiting na public servant, ang ating pong retired colonel at ngayon ay kasalukuyang barangay captain ng Barangay Bulasnin, si Colonel Gilmer Manguera, at siya na rin magpakilala sa ating pong guest ngayon pong araw na ito. Magandang araw, Kapitan, at welcome muli sa ating palatuntunan. Magandang araw po sa iyo, kasamang Adrian. Maraming salamat po sa ating presidente ng Liga, Kagalangalan Violeta Luarca, sa pagbibigay ng kanyang paintulot upang maging host ng Action Barangay programa dito sa Marinduque Network. Ang ating pong mga kasama ngayong hapon ay walang iba kundi ang kung sanay na sa paglilingkod sa pamahalaan, ang dating Philippine Navy, ang retired Philippine Navy po, ang kagalang-galang na barangay captain po ng Barangay Lupak, Cap Bencio Manggol. Ayan, at magandang araw, Kapitan Manggol. Welcome po sa ating palatuntunan, ang Action Barangay. Cap, pwede ka pong bumati sa ating mga tagapanood. Maraming salamat po, Sir Adrian Rosales. Maraming salamat po sa Board of Directors ng Barangay. Una po sa lahat at binabati ko po ang ating punong bayan, kagalang-galang Army de la Cruz Carion, sa ating pong Vice Mayor, Sunny L. Paglinawan,
sa mga membro ng Sangguniang Bayan ng Buwak, sa mga kapwa ko kapitan sa Bayan ng Buwak, sa aking mga kagawad at residente ng Barangay Lupak. Kapitan, siguro po ipakilala mo na rin na iyong sarili. Ano po, hindi lang bilang kapitan, ano po ba yung iyong dati po na trabaho, ano po, at bakit po ikaw ngayon ay narito sa serbisyo publiko? Ako po ay si Bencio Manggol, retired Philippine Navy, at ako po ay 33 taong nagserbisyo sa Hukbong Dagat ng Pilipinas. Ako po ay may asawa at binayaan po ng 5 anak at kasalukuyang punong barangay ng Lupak matapos po ako nahalal noong taong 2018. Opo. Kapitan, ito po bang inyong termino ay pang-ilan na po ito dito sa inyong pag-serbisyo bilang kapitan ng Barangay Lupak? Ako po ay first term pa lang po ngayon. Ayan. So, sa ating mga kababayang Tagalupak, ayan, samahan niyo po kami, ano? Sapagkat ang ating guest ngayon ay inyong kapitan at para po mas malinawan kayo kung may mga halagang mga issue na gusto po inyong malinawan, narito po at kasama natin ang inyong pong barangay captain. Yan. Salamat sa pagkakataon ito na narito po at nakadaupang palad ka namin, Kap. At siguro ang una nating tanong, kumusta po ang inyong barangay? Ano-ano na po ba ang mga proyekto na mayroon po kayo? At bago natin siguro idako doon sa proyektong yan, Kap, ipasyal muna natin yung ating mga kababayan, di ba, Colonel, ano? Ipasyal muna natin yung ating mga kababayan, nasaan po ba ang Barangay Lupak dito po sa bayan po ng Buwak? Saan bahagi po ang Lupak? Ito po ba ay riverside o seaside po ito? Ang Barangay Lupak po ay nasa riverside po. Ito po ay nasa tabing dagat at may land area po na 1.36 square kilometers po. Oo. At kung ating pong maalala, ano po, ang Barangay Lupak po ay isa po dati sa apektado noon pong panahon ng Marcatar sa pagbaha. Ibig sabihin, ang Barangay Lupak po ay isa po sa barangay na nasa bunganga ng ilog ng Buwak. Ayan. Para may idea po kayo, kung kayo po mamamasyal, kung kayo po maglalakad sa mga dalampasigan, sa mga sisay din po ng ating bayan ng Buwak, ay ang isa po sa nasa pinakabukana na barangay ng bayan po ng Buwak o ng Buwak River ay ang Barangay Lupak. Ayan. At ano-ano po ang mga proyektong mayroon po ngayon para at least alam ng ating mga kababayan dyan sa inyong barangay, Kap? Salamat po sa pagkakataong ito para mailahad ko ang aking mga nagawa at mga gagawin po. Patungkol po sa infrastructure, sa tulong po ng ating provincial government, sa pangunguna po ng ating Governor Presbitero Velasco, at sa tulong din po ng aming LGU Buwak, sa pangunguna po ng ating Mayor Kagalang-galang Army de la Cruz Carrion, through Barangay Fund, ang inyong lingkod po ay naipagawa na ang third phase ng Barangay Hall ng Lupak. Gayun din po ang konkrete ng Barangay Road. Ito po ay galing po sa ating mahal na speaker. Sinabi ko nga po sa aking mga kabarangay, inumpisahan po ng tatay ko, tinapos po ng kanyang anak. At sa kasalukuyan po, Kap, bukod sa inyong barangay hall, ano po yung mga ongoing or incoming na mga proyekto pa na supposed to be naka-align ano po, o incoming sa inyong barangay? Nangako po ang ating mahal na governor na yung po aking covered court po ay kanya po nga ipapagawa. Kami naman po ay naghihintay po kung kailan po niya ipapagawa. Oo. At doon po sa ating mga kababayan na nagtatanong, ano po, ang Barangay Lupak po ay may sarili rin po eskwelahan. Ano po, mayroon po siyang, ano po bang pangalan ng eskwelahan ninyo? Yan po ba elementary o high school? Ito po ay Lupak Tabigi Elementary School. At kasi mas monitored po ni Kapitan ng ating co-host, ano po, patungkol sa kalusugan, ano po pwede nating itanong kay sa ating panauhin ngayon? Oo nga pala, Adrian, matanong natin ang ating panauhin na Kapitan ng Barangay Lupak. Ano na ang kalagayan ng kanilang mga COVID cases dito sa Barangay Lupak? Sa ngayon po, meron pa akong isang COVID cases na nandun po sa isolate sa Don Luis. At kasalukuyan po siya po ay isang bata pa at nag-aaral pa, nag-ongoing po siya ng pag-aaral sa online. Pero siya lang po ang nag-isa na pong COVID namin po sa amin. Oo. At alam naman natin na si ang ating pong co-host ay talaga na ipagmamalaki niya sa Barangay Buliasnin na meron silang isolation center na naitatag. How about po sa inyong barangay, Kap? Paano po nyo na hahandle? Saan po ba nyo dinadala
na isolation ang mga nagpo-positibo sa COVID-19 Sa COVID. sa inyong barangay? Sa amin po, kaya nga po, nagpapasalamat ko kay Dr. Awat dahil siya po ang nagbibigay sa amin po ng pahintulot na kung sakali po mayroon mo kami na monitor na positive case po, kaagad pong ipinama sa kanya at dinadala po namin sa Don Luis facility. Memorial School. So, ibig sabihin po ay dito na po sa Bayan. Pambayang Isolation Center nyo dinadala ang inyo po mga nagpo-positibo. At how about the family at paano po natin ha-handle naman po yung mga apektadong pamilya ng mga kababayan natin o kabarangay natin na nagpositibo sa COVID-19? Sa amin pong barangay, automatic po agad namin binibigyan po agad ng ayuda ang pamilya po at kadiig, bahay, kapitbahay po. Upang sa gayon po, nabigyan po agad ng solusyon ang kanila pong pagkain. Alam naman natin sa ating co-host na kapag ganitong panahon, panahon ng tag-ulan, may maraming mga sakit ang dumarating bukod sa COVID-19. Alam natin na ito'y panahon din ng dengue, ng iba't ibang mga sakit. Ano po ba yung naitutulong din ng inyong mga barangay doon sa inyong mga constituents? Bukod po doon sa pagtutok sa COVID-19, may mga naibibigay pa po ba tayong mga tulong, check-up o mga vitamin? Paano po? Mayroon po ba tayong paano po yung po bang ating mga health workers ay tuloy-tuloy po sa pag-iikot doon sa inyong mga barangay para i-assist itong sitwasyon ganito? Kaugnay naman po sa pangkalusugan dahil sa aktibong suporta ng LGU ng Buwak at iba pang ahensya ng pamahalaan, kayo din po sa masipag kong kagawaran at mga BSW. Patuloy po ang aming feeding para sa mga pailan-ilang malnourished na kabataan. Sa tulong naman po ng Rural Health Unit sa pangunguna po ni Dr. Awat, regular po ang libreng turok para sa mga batang may edad na 1 taon. Kasama din po diyan ang pagbibigay ng libreng vitamins, prenatal check-up para sa mga buntis. Libreng turok para sa flu, pneumonia, kasama na po diyan ang vaccination para sa COVID-19. Nagkaroon po kami ng aming barangay kahapon lang November 4, 2021. Patuloy po ang pagsisikap ng inyong lingkod upang matugunan ang pangangailangan ng aking kabarangay patungkol sa kalusugan. At balikan nga natin dahil tayo po nasa ilalim pa rin ng bagaman mas mababa na yung ating alert ay talagang nandun pa rin yung paglutok natin sa COVID-19. Meron po ba kayong datos, Kap, patungkol po naman doon sa mga na-vaccine sa inyong barangay? Meron po ba kayong mga... Kasi ngayon po may kalalabas lang, Kap, Colonel, kalalabas lang nung direktiba ng Pangulo na talagang paigtingin at parang kakasuhan pa yata yung mga LGU at mga barangay na hindi talaga magsisikap o mababa yung numbers ng kailang pagbabakuna. Sa ngayong araw po, As of today, po, ang vaccinated na po sa aking barangay 1,108 na po. malaki At yan. may ilang porsyento, sa tingin po ninyo, Kap, may ilang porsyento na po ito doon sa talagang target sa inyong barangay? Almost na po ito? 50%. 50% na po. Oo, medyo malaki-laki na rin ito. At kumusta po naman yung ating mga kabayan sa inyo pong pag-iikot? Papaano po ninyo na nakukumbinsi yung ating mga kabarangay? Mayroon papaano po dahil yan po ang problema din talaga ng ating mga barangay official po. Ako nga po, lagi po sinasabi sa aking kabaranggayan dahil ang vaccine po ang unang-unang makakatulong sa ating kalusugan at malabanan ang pandemyang ito. So siguro panawagan na din sa ating mga kabarangay dyan, sa Barangay Lupak, sapagkat alam naman natin na napakahalaga nito ngayong panahong ito na talagang mapangalagaan natin ang ating kalusugan dahil hindi natin alam. Kahit pa sabihin natin medyo buwaba na yung kaso, maaari nandiyan pa rin yung banta talaga ng COVID-19. Kap, medyo ito mainit-init na isegue ko ng kaunti. Medyo ito mainit-init na issue ngayon. At sabi nga ng ating kinatawan mula sa liga ng ating co-host na katatapos lang ng kanilang pagpupulong regarding nga dito sa mainit-init na balita ngayon na kinakaharap ng ating buong lalawigan regarding dito sa ASF. So, papaano po? Diyan ba sa inyong barangay po ay meron ding mga babuyan po tayo? O papaano po ang... kasi alam natin, malaking porsyento ng ating lalawigan ay talagang may mga backyard na pag-aalaga ng baboy. Sa ngayon po, meron po kami magbababoy din po sa amin, nag-aalaga ng baboy. Kailan po, wala pa po kami reported na namamatay. Wala pa po kami reported na
nagkakasakit. Siguro tanungin ko ang ating co-host, ano po ba yung naging laman ng pagpupulong po ninyo with the proper agency na talagang nag-hands-on ito at kayo bilang nasa barangay na siyang hands-on naman para tutukan itong ating mga kabarangay. Okay nga, Ka-Adrian, gusto ko na pong samantalahin ang pagkakataong ito para sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Marinduque na kami po sa Liga ng mga barangay dito sa Buwak ay katatapos lang ng pag-meeting ngayong umaga at ang aming resource person ay si Dr. Victoria at yung isa pang doktora na upang talakayin yung mga preventive measures dito sa bayan ng 61 barangays. So far, lumalabas sa datos at pag-aaral ng ating provincial veterinarians na ang barangay Tugos and Duyay ay yung dalawa na tinututukan ngayong barangay. So far, iniintay na po yung laboratory, baka mamayang gabi dumating. Siguro malalaman natin kung talagang magkakameron ng positive tayo sa ISF o sana naman ipinapanalangin natin na mag-negative yung laboratorio. So, yun po, mamaya po darating yun, sir. Pero ngayon po, ang action natin sa barangay ay magkakameron na po ng talagang lockdown dito sa dalawang barangay. Wala na po munang papayagan ayon sa ating provincial veterinarian na wala na munang papayagan lalabas ng mga hayop dito sa bayan ng Buwak. At ano po ang sino po yung po mga katuwang po nyo dito sa pag-i-implementa nito, Kap? Ito po ay direktang ipinamamahala dito sa ating mga barangays. Po, sa mga barangays po natin, sa mga particularly mga kasamahan kong barangay captains, na alam naman yun, pinag-usapan kanina, tayong lahat ay dapat tumutok dito upang hindi na magkameron ng widespread yung pandemic na ito na ISF. Kasi po talagang ang payo ng ating provincial veterinarian ay talagang aalisin muna lahat ang mga buhay na baboy upang hindi makahawa sa iba pang mga barangay. Ang alam natin dito, Kap, ay meron itong radius, Oo. Na-discuss na rin ba sa inyo kung ilan yung radius na Merong positive ay pwede ng... Yes, 50 meters, 500 meters radius po ay ang binigay sa amin kanina. So, meron po ba, paano po ito, Kap? Dahil alam naman natin na minsan limitado rin yung ating capacity as barangay official. Hindi naman tayo mga veterinaryo, hindi naman tayo doktor ng mga hayop. Paano po ang binigay po sa direktiba ng ating ng MAO at saka nitong sa ahensya nga ng animal industry? Pagka po ganyan, paano po, pag may suspect po ba, willing po ba sila na i-assist po yung ating mga barangay? Yes, so very willing po sila at ang hinihinga po nila, nila sa amin ay ipagbigay alam kaagad sa kanila kung saan ang merong mga suspected na may sakit dito sa kabarangayan. In fact, mag-i-establish po ang mga barangay, lalong-lalo na dito sa Barangay Duyay and Tugos, na magkameron po ng checkpoint para dyan, para masigurado na hindi lalabas muna ang mga hayop. Pansamantala lang naman, mga kababayan. Pansamantala upang maiwasan yung pag-widespread nitong ASF dito sa bayan ng Buwak. Kap, matanong ko na rin, kasi noong nga isang taon yan ay tinatanong ko na din na hindi pa rin nabibigyan tayo ng sagot. Last year, nung maghigpit din tayo, nag-lockdown dahil sa COVID, at the same time, pagbabantay sa ASF nga, may mga inirelease ng LGU na mga sprayer, na pang-disinfect. Wala bang nabanggit sa atin na gano'n din, lalo na kung maapekto yung ating barangay? Dahil ang alam po natin, doon sa information na nakakarating sa atin, dumidikit yung virus na yan sa mga gulong, tsinelas o sapatos na pwede na maikalat kahit wala sa barangay natin, wala sa barangay ninyo, may tao naman na nakarating sa inyo doon sa mga infected na barangay, pwedeng madala nila itong virus. Hindi ba natalakay yan doon sa inyong meeting? Natalakay naman, Ka-Adrian. In fact, nangako naman po si Dr. Victoria na hilingin lang sa kanila kung alin ang mga barangay na i-disinfect at nakahanda po sila anumang oras. At siguro ay atin ding pananagan, na dahil nakita natin naman na mayroon talagang checkpoint dyan sa Barangay Kawit. And yun nga sinasabi din natin na sana lagyan din ng official mula sa MAU o kaya naman ay sa
agency na may kinalaman sa mga animal at Animals, ma-disinfect yung lahat ng lumalabas. Siguro papasok walang problema. Yung lumalabas dahil nga itong duyay at tubos ay mayroong suspected na mga namatay na na mga hayop, siguro mabigyan din ito ng pansin. At mas panawagan natin sa ating mga barangay ay talagang mas maging mapagbantay po tayo na kung talagang may mga kaso na ng ganyan, meron pong nalalakikita natin na may ganun na kaso sa ating barangay, ay agad-agad ipagbigay alam sa ating mga barangay at sa ating kinaukulan. Di po ba, Kap? Opo. Nga po, nanggaling kami kanina dyan sa Barangay Tugos at kasama namin yung ating mayora at nagkameron po ng pag-inspeksyon doon sa mga babuyan doon at ibinilin din niya na ipagbigay alam-alag sa kanya ang mga kung ano man ang mga suspetsang nakikita tungkol dito sa sakit na ESF at nakahanda naman po ang ating MAU. In fact, present sila kanina si Ma'am Eden Asmin na naroon po kanina at nakipagtalakayan din po sa pagpupulong upang masigurado talaga kasi po ka-Adrian dito sa mga naturang barangay talagang yan po ang pinakang industriya na kanilang tinututukan at yan ang kanilang hanap buhay diyan sa Barangay Tugos at saka Duyay. At isa pa rin po, Kap, marami nagtatanong kung sakasakali na magkaroon ng infeksyon sa mga barangay, meron bang ayuda o meron bang suporta o insurance na makukuha yung ating mga nag-aalaga ng baboy? Meron po, lalo na po yung mga naka-insure. Kanina nga po, pinagbigay alam ng ating mayora na maghihingi siya ng tulong sa nasyonal kasi nagkameron po sila ng meeting ng Committee on Finance ng Bayan ng Buwak pero hindi gaanong kalaki ang kanilang mariraise. Parang binanggit niya kanina na almost 5 million lamang. So nangangailangan po ang Bayan ng Buwak kung sakasakali i-eliminate lahat ang mga buhay na baboy ng mga 25 million. So, nangako siya kanina, hihingi siya ng tulong sa pang-nasyonal na ahensya upang mabigyan naman kasi yun yung iniisip ng ating mga mag-aalaga ng baboy na paano mawawala nga na buhay. So, palagay ko naman po mabibigyan sila ngayon sa ginagawa at na pinaplano ng ating ekotibo tungkol po doon sa mga magbibiktima o masasagasaan ng sakit na ESF. Sa amin po sa Gasan, Kap, ay nagpaikot na po yung mga barangay ng po mga form na pinipilapan. Dito po ba sa inyo, meron na rin po kayong iniikot? Meron na rin po, kanina po, nagbigay na po ng mga forms at para malaman na kung ano talaga. Alin, yung actual facts talaga, yung datos, kukunin talaga yan sa mga barangay. Ayan. At siguro panawagan na rin natin sa ating mga barangay. In fact, nabanggit ni Dr. Victoria doon sa nakaraang interview ng ating kasama Romeo Mataak sa kapihan sa PIA, yung mga lugar po na hindi pa po kinakakitaan ng mga sign ng virus na yan, agad-agad na po yung magpila po ng form na yan at para maipasok na po natin dahil kahit daw po papaano may matatanggap tayo na insurance. Kanya lang po, dun sa mga lugar na meron na pong mga sign, ay kahit po magpila po kayo ay hindi na po kayo makakasama doon po sa mabibigyan niyang ng ayuda na yan dahil meron na kumbaga ongoing na yung paglaganap ng pong virus. Kaya mas sabi nga nung iba mas maganda yung maagap dahil yung maagap yung masipag po. So yan yung po yung sa mga kabarangay po natin na nanonood po ngayon. Ayan, at asahan po ninyo na narito naman po ang mga liga ng mga barangay, ang mga kapitan na siyang unang-una natututok po sa inyo at siguro po ay kung may problema agad-agad po nyo ipagbigay alam para ang ating mga barangay official naman napakasisipag naman po nito ay talagang sila po at tumulong dahil alam ko po napakalaki po ng industriya ng babuyan dito po sa bayan po ng Buwak at wala pong ligtas po dito. So kaya nga po tayo po magtulungan, wala pong ibang lalaban po dito kundi po tayo na mga magkakabarangay at magkababayan. Huwag na po nyo ilihim kung mayroon talagang at pinagbabawal din po yung pagkakatay sa mga barangay. In fact, may kaso po pala dyan pagka po ginawa po natin yan sa mga panahong ito na nasa emergency po tayo dito sa ating hog industry. Okay, at thank you sa information po na yan. Okay, balikan po natin ang ating guest sapagkat na sabi nga naman ni Kapitan, doon naman sa kanilang barangay, wala na pa namang ganong kaso at masalamat at yun po yung sabi po na iba, pagka daw po ganun, mas daw po para mas
mas kakaunti daw po yung pong baboy na nagkakasakit pag daw po malapit sa dagat. Hindi natin alam kung may scientifically ano po ba yan. Ano? Explanation. Baka parang pinapalanghap din ng ano, no? Ng tubig dagat. ng tubig alat, oo. So, Kapitan, ano po, nakita natin sa inyong barangay, dahil ako umiikot din dyan, may mga kaibigan din tayo sa Barangay Lupak, ano, may nakita ko na malaki din yung inyo pong plantation ng nipa. Ano po ba yung naging benefits niya sa inyong barangay? Yung sasa po yun, ano? Sasa. Oo, yung panambububong sa mga nipa houses, ano? Ano po ba itong nagiging benefits po nito at nakita ko malaki yung industry din ito sa inyong barangay? Salamat po, Ka-Adrian. Patungkol naman po sa agrikultura mula po sa Marinduque State College, kami po ay nabiyaan ng mga nipa na kung saan ay nabigyan pa po ng trabaho ang aking mga kabarangay. Sapagkat sila na po ang nagbibigay ng seedling ng nipa, ay binabayaran pa po ng aking mga kabarangay upang itanim ito. Sa ilalim din po ng aking panungkulan at sa tulong po ng provincial government, recipient din po ang aming barangay ng mga native pigs na kung saan 3 native pigs po ang binahagi sa mga maswerteng napiling residente sa aming barangay. Ayan. So, napakaganda po nito. Hindi lang ito pakinabang doon sa pambubong, kundi kayo po pala ang nag-supply din itong mga pananim na nipa. Ano po, dahil alam po natin may mga identified na mga area na kung saan ay pinapatanim nga yan ng MSC dahil nga doon sa kailang isa ating project ng MSC na sa Barangay Maligaya, isa din sa beneficiary. Yes, oo. Ito yung paggawa ng ethanol ba? Ethanol. Ethanol. At alam ko nagagawa. May plano po ang MSC, Adrian, at MSC at ang Mapua Institute of Technology sa pagtutulong nila na mga siyentipiko nila ay mayroon silang plano na magtayo ng bioethanol dito sa pagawaan dito sa barangay, between Barangay Maligaya and Buliasnin. So yung po ang mga mabibiyayaan at doon kami kukuha sa mga karatig barangay, Lupak, Pili, Balugo, Baligaya, Buliasnin. Yan po yung pagkukunon ng produkto ng mga nipa. Sapagkat sa mga Nipasap tawag doon. Sapagkat sa mga kababayan natin nanonood, ayan pong nipa po ay mostly nandiyan po yan sa mga abot ng tubig alat, doon yan nabubuhay. Oo. At napakaganda pong industriya nito at ito naman ang Lupak, bukod sa plantation ay meron din silang nag-supply din sila ng pananim, po. At bukod po dyan, nakita natin na talagang minsan dyan na talaga ako pumupunta, umuorder din ako ng isda dyan. Masarap ang isda dyan at maraming mga mangisda. Paano po naman yung sistema naman sa ating pangisdaan, Kap? Paano nyo na hands-on? Ano ba yung suporta? May livelihood ba tayo na ibinibigay sa inyong mga fisherman? O nga po, sa tulong po ng Municipal Agriculture Office, meron din po kami mga fiber na bangka na binahagi ng pamalang bayan ng Buwak. Sa pangunguna po ni Ma'am Erlinda Asmin, kasama din po diyan ang libreng pambis, tamsi, at lambat na 33 mangisda ang nabiyayaan. Inalalayan din po ng inyong lingkod ang ating mga maliit na mangisda para sa mga registration ng kanilang mga bangka. Tinutukan din po ng inyong lingkod ang livelihood program, particular po sa fish processing na kung saan nabibigyan ng kabuhayan ang aking mga kabarangay. Patuloy po ang pagsisikap ng inyong lingkod para sa patuloy na development ng aming barangay. Wow, ang ganda niyan, na sa simpleng, hindi alam ng ating mga kababayan, na itong Barangay Lupak ay napakasimpleng barangay pero marami pong livelihood na nagagawa po dito, At alam naman po natin na napakahalaga po nito lalo na ngayon, na hindi na, kumbaga, yung livelihood pag naibigay natin sa ating mga kababayan, hindi na ito, kumbaga, ayuda pa na ibibigay o hihingin sa ating pamahalaan nitong ating mga kababayan. At minsan po ako naligo din diyan. Ang linis ng dagat ninyo. Ano ba yung ginagawa ninyo diyan? Ano ba yung project ninyo diyan, Kap? Salamat po ulit sa Adrian sa pangangalaga ng kalikasan. Regular po ang clean-up drive ng aming kagawaran sa pakikipagtulungan po ng mga residente ng Lupak. Andiyan din po ang programa ng DOLE na kung saan ay katulong namin sa pagpapanatili ng kalinisan sa aming barangay. Aktibo din po ang aming bantay dagat upang mabantayan laban sa mga illegal na mga isda. Napakahalaga niyan, dahil alam naman natin na isa sa kalaban ng ating mga lokal na mga isda ito, mga illegal fishing. Fishing. So, yan, napaka-aktibo ng inyong bantay dagat.
At alam ko po na isa yata siniilaga ng mga illegal fishing yung inyong barangay sa Lupak. Ano po? In fact, Adrian, ang pinakamaraming bilang ng ating mga mangingisda ay nasa Barangay Lupak. Oo. So, yun po mga mangingisda natin, kahit may livelihood po kayo, napakaganda nito. Dahil kahit kata sa palengke, maraming mga magitinda din. Magtinda Lupak din. Oo, yung nakakilala ko dyan, sila din yung talaga nag-supply ng isda. Kaya napakaganda nito na talagang palakasin natin itong industriya ng pangisda at agrikultura. Oo. Kap, how about the fish in order? Hindi po fish ha. Dahil talagang pagka kayo po order ng isda, ay diyan kayo sa Lupak maparoon. Oo. Ayun namang hindi po fish in order. Peace in order. Oo. Kumusta po ang inyong katahimikan at pag-handle nyo ng sitwasyon sa kapayapaan ng inyong barangay? Patungkol naman po sa peace and order, sa pangangasiwa po ng inyong lingkod, peaceful po ang aming barangay. Iyan po ay dahil sa regular naming pagronda at aktibong suporta ng ating mga kabaranggayan. Katulong din po ang ating mga kapulisan na kung saan ay regular po silang nagsasagawa ng mobile patrol. So, alam ko na ngayon naman ay talagang DILG and other agencies will train naman itong ating mga, hindi na tanod, BPAT na yata ang tawag ngayon. Barangay Peace and Order. Peacekeeping Action Team. Action Team. Dahil hindi lang ngayon pagbabantay ang kanilang ginagawa. Alam ko may mga trainer na sila sa rescue, emergency. So napakaganda nito. At how about Kap, natanong natin sapagkat ito mga nakaraan nga ng mga linggo, ay may mga barangay tayo na kung saan ay may pagkahuli ng patungkol sa illegal na droga. How about sa inyong barangay? Kumusta yung inyong badak? Aktibo ba? Paano nyo na-handle situation? Alam natin, nasa Lupak, medyo marami-rami din tayo mga kabarangay. Medyo malaki-laki din ang inyong populasyon. So, paano nyo na monitor ito patungkol naman dito sa paglaban? Dahil ito bahagi din po ng peace and order sa inyong barangay. Sa una po, ako pinagpapasalamat sa aking kabaranggayan dahil sila po ay nakatutok sa mga kapwa nila kapitbahay o na alam kapintuhan na sila po ay kumukuha ng informasyon kung sino-sino po yung mga sinasabi na reported. Pero wala naman po sa aming barangay, wala naman po sa aming nakikita o na natutunugan na gumagamit po ng droga. Ayan. Sabi daw po nung isang kakilala ko, pag daw sa isang barangay ay maraming chismosa, wala daw pong droga. Pero pag daw naman po makakasobra dahil ang chismosa po ngayon ay pwede ng kasuhan. Ayan. Pero kung sa mabuting bagay ay pwede po nating iparating yan kung ikabubuti ng ating barangay. Ayan, at napakaganda nitong ating talakayan. Ano po, Kap? At ano pa bang ating idadagdag? Sa ating co-host, ano po bang itatanong pa natin sa ating guest ngayong araw po ito? Baka may dagdag po kayong katanungan. Adrian, medyo nagbago lang yung mga pulisiya natin ngayon because sa pandemic, masyadong nakatutok ngayon ng mga barangay sa mga Zoom meeting, yun ang sinasabi ko nga. Nakakasunod ba ang Barangay Lupak sa mga Zoom meeting na ginagawang bagong pulisiya ng DILG? Sabagay napakaganda ng programa, kaya lang ay siyempre alam mo ang iba-iba ang geographical na sitwasyon dito sa bayan ng Buwak, may nasa bundok, pero dito sa Barangay Lupak maitanong natin sa ating host, sa ating resource person kung paano sila nakakasunod dito sa mga virtual meetings na hinihingi sa atin ng ating DILG. Sa ngayon po, ang Barangay Lupak po ay kasalukuyan lang po nag-install ng fiber at para po lumakas po ang signal. Sa amin pong barangay, medyo napakahina po ng signal. Kaya po mga kalbi umatin ng Zoom, ay pumupunta po muna kami sa bayan upang doon po muna talakayan kung ano po ang pinag-uusapan sa Zoom. Dahil mahina pa po ang signal sa Barangay Lupak. Kap, ako, may mga kaibigan din ako, yan talaga ang reklamo nila. Kaya sana sa Globe, sa Smart, yes. Palakas na kasi may signal, ang lapit-lapit sa bayan, tanaw naman din ang bayan, bakit ang hina ng signal dyan sa Barangay Lupak? May mga estudyante din tayo dyan na nag-module, nag-online. In fact, meron pong elementary school sa Barangay Lupak. Sana babigyan ito ng pansin dahil marami akong subscriber dyan sa Barangay Lupak. Kaya lang ang nagiging challenge ay yung talagang signal ng internet. Kaya siguro, ano ba ang dapat gawin? Smart at saka Globe, ano ba ang dapat nyong gawin para mapalakas po itong
signal ng internet diyan sa Barangay Lupa. Ano po? Mayroon man na ba kayong PLDT diyan, Kap? Meron po, kasalukuyan naman po na ginagawa po ngayon, naglilinya na po sila. At meron po kaming sa Barangay Lupak po, ay meron pong yung globe na ilalagay doon. Na Ayan. proyekto, baka po naman next year pa, at maumpisan po yung proyekto ngayon. Oo. Sa Barangay Lupak po yung panang globe. Oo, baka naman pabagal-bagal ang globe, maunahan pa kayo ng PLDT fiber, ano? Hindi po. Kumbaga po, bahagi na naman yan ng kanilang promotion. Social Pabilisin nila, oo. Dahil kailangan ng ating hindi lamang ng ating mga barangay official, dahil nagko-comply nga sila dito sa mga inisyatibo naman ng DILG. Binabati pala natin, Kap, ano? Si Ma'am. Oo, si Ma'am Joyce. Ma'am Joyce Olpo. Ng DILG. Magandang hapon po, Ma'am. Isang maganda ka pa sa hapon. Yan. Si Ma'am Joyce at saka po sa mga kasama dyan. Sino nga yung isang kasama dyan? Yung anak ni Canuel. Si Jade. Miss Jade. Oo, at magandang araw sa inyo dyan sa tanggapan ng MLGO. ng bayan po ng Buwak ng DILG. Ayan. At siguro tanong ko rin, Kap, sapagkat alam naman natin na front man pagdating sa bagyo, front yung mga seaside and riverside, dahil nung nakaraan, nung umapo yung tubig niya sa Tabigi. ay isa kayo sa pinuntahan. Doon nagparoon yung tubig sa inyo. Naging catch basis din po kayo ng tubig. Pag ganitong masama ang panahon, paano niyo nahahandle yung situation? At nakita ko dito yung budget ninyo na ang tawag ganito, hindi na ito IRA, ang tawag ngayon ay Nata. Oo, hindi nata di Coco, ha. Anong meaning nga nitong nata, Kap? National Tax Allocation. National Tax Allocation. Nasa 3.6M. Meron ba kayo na ibibigay na mga ayuda pag ganito may mga kalamidad? Alam naman natin sa tabing dagat sila yung prone sa pagkasira ng bahay. Paano nyo ito nahahandle, Kap? Ganito po yon. Sa aming barangay po, automatic po namin iniikot kaagad pag nagkaroon po ng kaunting problema o sakuna. Dahil amin po agad sinasangguni sa Office of the Mayor, sa MDRRMO, kung anong po yung mga damages or nasira po. Ay, Kap, medyo tanongin din natin para alam ng mga Tagalupa. Magkano, ilang bang porsyento ang nakaalat, pagdating dito sa mga disaster? Para alam ninyo, alam ng ating mga kababayan. Para sa mga Tagalupak, ang allocation po na ibinibigay para dyan sa MDRR ay siyempre 5% of the total ng inyong nata. Sabi ni Kap kanina, ang nata ninyo ay 3.8. 3.8, so i-multiply, kuhain lang ninyo yung 5% niyan at yun ang magiging Barangay Disaster Risk Management Fund natin. At babahagiin pa po yung ka-Adrian. 70% yung sa mitigation, prevention and mitigation, and only 30% of 5%. Siya po ang tatakbo sa Quick Reaction Fund. So, ganun po yun. Kinumpit ko dito, Kap, bilis natin mag-compute. Talaga pag may hawak na calculator. Nasa 180,000 lang pala. Yes. 5% ng 3.6. Tapos, hahatiin pa po yun sa magkano? 70% po yung sa prevention and mitigation. At yung quick reaction fund, siyempre yung actual na kabagyuan ang magagamit mo lang doon ay yung 30% for mobilization. 30 o ilan po? Ilan? 30% po. 30%. 30% out of 100. So, i-times pa mo po yan sa 0.30%. Yeah. Yan, aabutin lang ng 54,000. Yan lamang ang pwedeng gamitin. So, Adrian, siguro naiintindihan ng ating mga nanonood at nakikinig na ganun lang kaliit. Kasi nakatali tayo dun sa 5% of the total nata. Hindi man pwedeng magdagdag si Kapitan. Ako rin, hindi rin ako pwedeng magdagdag. Nadamihan yon, pero yun ang nire-required ng ating ng budget allocations natin. Kaya hindi po pwedeng basta po bawasan yung pondo na hindi naman naka-align doon dahil baka kayo naman ay makuha. May kanya-kanya po yan na bahagi atado, sabi nga. Oo, na doon lang pwedeng mapunta. Doon lang. Ngayon kung napakaliit nito, ilan po nga ang inyong populasyon, Kap, o yung inyong butante diyan sa Barangay Lupa? Ang populasyon ko po ay 2024. 2024, bigay mo na tigi 1 kilong bigas. Sa ang kilo ay 40. Ay mukhang doon pala, wala pang Ubus na po. Po. Kulang pa.
So, yan, para maintindihan ng ating mga kababayan, Oo nga po. hindi kahit may pondo tayo, hindi po basta-basta pwedeng galawin yan. Ngayon, kung kinukulang po, dyan po nga pasok up ang bayan. Ano po? Yes po. Oo. Yung po ang system nun, gagamitin mo yung pambarangay na pundo sa disasters and risk. Pag kinulang yun, dyan papasok yung bayan ng Buwak. Pag kinulang pa rin ang bayan ng Buwak, dyan naman po papasok ang Provincial Disaster Risk Management Council. Ayan. So, yan yan po ang ginagawa at minsan ay talagang effort na din ng kapitan, may mga donasyon. Yes. So, yun po kaya po na pagkakasya-kasya, na pag-abot-abot, yun pong iaabot din sa ating mga kabarangay. Katulad po ngayon, ka-Adrian, mabanggit ko na rin para sa ating manonood, ngayon pong panahon ng last quarter ng 2021 ay nagbigay po ng polisiya ang ating pamahalaang bayan sa pamamagitan po ng ating MDRMO na mag-allocate mag-pre-positioning ng mga bagay ng pangangailangan sa darating na bagyo, lalong-lalo na po ngayong pandemic. At lalo na po siguro ngayon na nadagdagan pa tayo ng another problem, yung suspected ASF dito sa bayan ng Buwak. Oo. At siguro ay sa ating mga kababayan, ngayong panahon ito, panahon po tayo ng pagtutulungan, ano? Opo. Alam natin na maraming dismayado, umaasa na ngayong Pasko ay kahit paano po ay lumuluwag na yung tungkol sa pandemya na COVID-19. Ito namang ASF. Ang pumasok. Sabi nga, paano na ang aming Pasko? Ayan. Tuloy po ang Pasko, basta mayroon po tayong pag-asa. Ayan. At dito po sa mga inisyatibong nabanggit po ni Kapitan, ano pa po yung mga naibababa sa inyong inisyatibo ng iba't ibang mga agency? Meron po ba kayong mga agency na nagbababa sa inyo ng mga tulong, mga medical mission? Ano po yung mga nakakarating po sa inyo ng mga tulong galing sa iba't ibang ahensya? Ay, ka-Adrian, patungkol naman po sa inisyatibo ng inyong lingkod, nagkaroon po kami ng medical mission na kung saan madami po nakabarangay ko ang nabiyaan ng libreng gamot, salamin, tungkod, tuli at medical check-up. Iyan po ay sa pakikipagtulungan ng ating Vice Governor Honorable Bacoro. At nagkaroon din po kami ng mobile voters registration sa pakikipagtulungan po ng COMELEC sa pangasiwa po ni Sir Olympia. Nagkaroon din po kami ng National ID mobile registration sa pakikipagtulungan po ng Philippine Statistic Authority o PSA. Ayan, malaking bagay po yan, dahil kung pupunta pa po ng bayan, sana lahat, sabi ng iba, sana all, sana all, magawa yan. Dahil napakalaking bagay yan sa ating mga kabarangay, na sa mahal ngayon ng pamasahe papunta sa bayan. Pagdating sa bayan, mapila ka pa. Talagang maganda ito, may mga mobile registration and other programs na ibababa mismo sa ating mga barangay. Ayan. At may mga idadagdag pa po ba kayo, Kap, na mga hindi natin na itanong? Baka may mga gusto po kayong ibahagi. Ano ba yung mga mayroon sa inyong barangay na dapat nating ipagmalaki? Alam ko, dyan sa inyong mga barangay, may mga masasarap din kainan. Bukas na ba yan? Ngayong lumuwag na rin sa ating bayan, sa ating lalawigan, kahit na paano? Sa ngayon po, bukas naman po yung aming, lalo po, kung kayo po bibili po ng tuyo, Yan. number 1 po sa aming barangay po, ang tuyo po, napakasarap po ng tuyo po sa barangay Lupak. Yung po ang aking pinagmamalaki. Dahil sa fish processing po ngayon, diyan po natuto ang aming mga kabarangay. Ayan, at yung pong fish processing, sino nga po pala na mabalikan ko? Sino po ang tumulong po na ahensya dyan para maturuan magkaroon ng sapat na training yung ating mga kabarangay? Ang Municipal Agriculture Office po, ayan po ang nangangasiwa po ng fish processing po namin. Ayan, at magandang balita yan, na kung kayo'y hahanap ng mga tuyo na masarap. Tuyo. Oo. Yeah. At masarap pa naman yan sa almusal. Talaga namang yun pa paborito ko. Ay diyan po sa inyong barangay. Talagang, kumusta naman po? Hindi naman tayo kinukulang na supply cup. Dahil alam naman natin na pag ganitong panahon, available pa ba lagi? Dahil medyo alam natin, minsan pag ganitong panahon, umuunti yung supply ng ating mga isda. Sa ngayon po, medyo malaki pong alon, talaga pong malalakas, medyo madalang po ang huli ng isda sa aming barangay. Medyo, ang marami lang po talaga yung pong tapulok, kasi nasabi dahil halos nung nakaraang araw po, napakarami po naming huling tapulok. At sa ngayon po, hindi po makapagbilad dahil malakas po ang ulan. Baka po mga ilang araw, magkahuli na naman po, baka po maraming tayo ulit na may bila sa bayan. May fish pan din po ba sa inyong barangay, Kap? Meron pong naiilang fish pan. Oo. Sa ibang barangay po ay dito sa amin sa bayan ng Gasan, may mga barangay na po na mayroon naman silang mga project like yung Lato.
yung civil, no? Diyan po ba sa inyong barangay, wala pa rin po kayo nasisimulan or may mga training kayo ba na ibigay sa inyo ang MAU regarding dyan o ang BFAR o any agencies? Meron po, yung po mga binigbigan po ng mga sitwam po ng bangus at pakasog po binibigay po ng hindi lang po MAU kundi po ang BFAR. Nagbibigay din po sa amin na nakaraang pong buwan or 2 months ago na nagbigay po sila ng seedling sa aming kabarangayan. Ayan. At hindi ko rin po maalam pa kung dito sa inyong mga barangay ano po ay meron na rin ba tayong meron po ba tayo dito mga peace sanctuary na tinatawag? Kasi dito po sa bahagi po ng Gasan, isa ngayon sa parang ina-practice po nila. May mga sa barangay po may mga ina-identified sila na kung saan parang inapadami nila yung isda. Pero pag labas naman doon, pwede namang mga isda. Dito po ba sa inyong barangay wala pong ganito or may plano din po kayo o pwede ba po sakasakali na magkaroon din ng fish sanctuary do sa inyong barangay? Sa amin po hindi po pwede magkaroon po ng fish sanctuary kasi po ang amin pong tabing dagat talaga pong wala pong batuan, puro buhanginan po yun. Ayun, oo. Kaya gusto nating linawin yan, ano? Kaya Adrian, for the informations ng ating manonood, ang fish sanctuary natin na may batas, may municipal ordinance ay Barangay Amingon and Barangay Balaring. So ongoing po naman yung kailang pangalaga dyan. Oo, ongoing naman. Siguro pagka tayo ay na-guest din natin sila, tingnan din natin dahil panahon po ngayon dahil sa mahal din ng isda, pag ganito nagtaglakas, talagang mas maganda sa ating barangay kung hindi na rin tayo bibili, tayo pwede nang manghuli kahit po yung mga simpleng kabarangay natin. Napakaganda ng ating talakayan, Kap, at ito po ay very informative sa ating mga tagapanood, sa mga ating mga kabarangay. At sa ating mga kabayan, bati muna natin yung nanonood po ngayon, Mark Ariel Ordellano. Mga kabayan po natin dyan sa Santa Cruz, nanonood po, may mga nanonood po dyan na mga kabayan po tayo. Sa bahagi din po ng Taiwan, sa Hong Kong, at sa Middle East, may nanonood din po tayo mga kabayan. Magandang araw po sa inyo lahat. At may dadagdag po ba tayo, Kap? Colonel, meron po ba tayong nais idagdag sa ating guest speaker ngayong pong araw po ito? Sa akin lang po, Ka-Adrian, maraming salamat muli sa pag-host dito sa iyong programa. At gusto kong samantalahin itong pagkakataon na ito na napakainit pa na issue. Tayo pong lahat na action barangay, action mamamayan. Siguro ang banbantayan natin ngayon, paki-honest lang po tayo. Paka-report po kaagad yung panawagan ng ating punong bayan, Army Carion, na kung maaari ay i-report ka kaagad ang anumang nakikita na mga symptoms nitong ating ASF. At kahit po sa mga punong barangay natin, ipagbigay alam ninyo kaagad at sila po na po ang bahala magparating ito sa Municipal Agriculture Office at lalong-lalo na po sa ating Provincial Veterinary. Kasi napakadelikado po nito pag hindi po natin na agapan ang pag-pandemic na ito. So, nananawagan po kami sa pamamagitan ng programang Action Barangay, ipagbigay alam po natin ang ASF dito sa ating mga kapitan ng ating bawat barangay. At siguro sa ating mga kabarangay, ngayon po ay panahon na tayo po dapat magtulungan, hindi lang yung ating mga barangay elected official ang ating aasahan dahil ang epekto po nito ay napakalawak maging sa inyo na mga kabarangay po namin, lahat po tayo hindi ligtas dito. Kung sabihin man natin wala naman kayong alagang baboy, pero kayo po'y namimili ng baboy o kayo po'y kumakain ng karning baboy, ay talagang apektado po tayong lahat dito. So, kaya yan ang ating mahigpit na panawagan. Itong laban na ito, hindi laban ng ating mga barangay official, hindi laban po ng ating pamahalaan, kundi laban po nating mga magkakabarangay dahil unang-una po, sa barangay po nagsisimula yan. Sikapin natin na tayo po yung makiisa, kung ano po yung panawagan sa atin ng ating pamahalaan, ng ating mga barangay, huwag na tayong makipag-away pa. Na parang tayo sabihin ay pahirap. Hindi po ang barangay ang nagpahirap sa atin, kundi ito po ay talagang panahon po na dumating sa atin, kumbaga pagsubok sa atin na dapat pa nating pagkaisahan. At sa ating po mga barangay official din, na nanunood, ay tayo po ay magtulungan. Ito pong panahon ito ay hindi po panahon ng sisihan. Hindi po panahon ng politika.
Although ako po minsan ay sumisita, naninita po ako, ay nagtatanong po. Yan po para lang po mas malinawan yung ating mga kababayan dito po sa iba't iba mga issue sa ating pong lalawigan. Ano po? At ang ating naman pong mahal na mayor ay naandyan po. Talagang tayo nagpapasalamat kay Mayor Army Carion, na talagang hands-on, bumababa dyan sa mga barangay para silipin, tingnan, pakinggan yung hinaing ng ating mga kababayan. And hopefully, ipaglasal natin na itong gustong ilabi ni Mayor, ay request sa national government. Sana nga ay magkaroon ng katuparan para matulungan itong ating mga magsasaka o nasa industry, yung ating mga kababayan. Alam natin, halos lahat naman, sa madalang yung mga bahay na walang alaga na baboy. Yes, Oo, dito sa ating bayan po ng Buwak. Kap, ano pa po yung gusto nating idagdag sa ating panauhin? Baka may gusto po kayong batiin sa ating mga tagapanood at sa inyong mga special someone. Maraming salamat po sa pagkakataong ito upang maibahagi ang aking mga nagawa at mga plano para sa kaunlaran ng aking barangay. Maraming salamat din po sa aking mga kagawad, mga frontliners na aktibong gumaganap sa kanilang mga responsibilidad. Maraming salamat din po sa ating Mayor Kagalang-galang Army de la Cruz Carion dahil po sa kanyang aktibong suporta sa Barangay Lupak. Salamat din po kay Kapitan Manguera, sir, at kay Ka-Adrian. Iyan lang po. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. God bless po. Yan. Thank you, Kap. At mabuhay po ang inyong pamunuan. Mabuhay ang buo-buo ng sangguniang barangay, ng Barangay Lupak. Mabuhay ang ating mga kababayan sa Lupak. And one of these days, siguro papasyal ako dyan. Titikman ko yung malaking yung tuyo. Pagka medyo hindi na malakas ang dagat, ay, saka tayo papasyal dyan. At doon sa ating mga kababayan, lagi po kayong manood sa ating palatuntunan dahil marami po tayong tatalakayin po dito. At gaya po na akin nabanggit, kung may mga gusto po kayo na i-guest nating barangay dito sa Buwak, schedule po natin every Friday ay Buwak. Pwede pong mayroong tayo nakikita magagandang effort sa ating barangay. Papurihan natin kung dapat papurihan. Kung meron naman po tayong mayroon po kayong hinaing o reklamo naman sa inyong barangay, pag-usapan natin dito sa ating palatuntunan para mabigyan po ng linaw. Para maging balanse, man ang usapin. Sabi nga po, bago tayo magkabaranggayan, action muna natin dito sa ating palatuntunan. Ayan. And sa ating co-host, ano po ang ating pong mapapaabot sa ating mga kabarangay at maging sa inyong mga kasama sa ng barangay. Okay, Adrian, binabati ko yung aking mga kabarangay dyan sa Barangay Buliasnin. Sama-sama lang po tayo dahil naandito ang inyong punong barangay. Gagawin ko po ang lahat para mapaglingkuran natin ang ating mga kabarangay. Ganon din po ang aking plano na maglingkod na sa buong bayan ng Buwak. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Sa pamamagitan po ng napakagandang programang Aksyon Barangay ay siguro maipaparating namin sa puso ng bawat mamamayang Buwakenyo ang ating pagtulong at ang ating gagawin pa sa susunod ng mga panahon. Thank you very much, Adrian. Tayo na karangalan din natin sa ating palatuntunan ng aking iniidolo dati sa PNP. Ngayon ay ating host na dito sa ating palatuntunan, dito sa Action Barangay, at siya po ay kandidato din. Wala pa naman, sabi ng Comelec, pwede pa naman maging guest natin. Co-host si Kapitan at ex-Colonel Manguera. At talagang napakahalaga po nito dahil sabi ko nga, medyo mahirap din sa side natin na i-handle itong programa. Pero nagpasalamat po ako sa Liga ng mga Barangay, and also to DILG na nag-guide din sa atin kung paano natin ma-handle na maayos itong ating palatuntunan para maging balansyado ang ating pong pagtutok at pagbabahagi, magbibigay kaalaman sa ating mga kabarangay patungkol po sa mga halagang mga usapin, mga issue at mga proyekto ng ating pamahalaan na ibinababa sa ating mga barangay. Maraming salamat po. At sa ating mga kababayan, patuloy po tayo nag-aanyaya sa ating palatuntunan every Wednesday and Friday. Siguro pag marami na akong ka-host at co-host, nadagdagan ko na yung araw ng ating palatuntunan. Pero sa ngayon, Wednesday and Friday, every Wednesday ang naka-schedule po natin ay bayan po, mga barangay yan sa bayan ng Gasan. Every Friday po ay mga barangay sa bayan naman po ng Buwak. Ayan. At maghintay-hintay lang po kayo, maghanda-handa kayo at baka kayo naman ang susunod nating maging panauhin dito po sa ating palatuntunan kung saan ang ating mga kabarangay ang ating bida. Ayan. At muli tayo po nagpapasalamat at mayroon pa po ba kayong babatiin? Baka may nakalimutan pa po sa ating mga kasama ngayon? Binabati ko lang yung aking misis na naroon sa Peso, sa provincial
diyan sa provincial government ng Marinduque. Magandang hapon sa iyo. At saka sa mga kasamahan niya ng mga taga-Dole. Ayan. Ikaw, sa ating guest, may babatiin ka? Siyempre po, ako binabati ko rin po ang aking mahal na asawa, nasa Ayan. Barangay Lupot, aking mga anak na nasa Cavite, at mga taga Villa Felicia, Mulinuan, Bacor, yung mga anak ko po, pinabati ko po sila. At sa akin po mga kabaranggayan, nandito na po ako sa estasyon po ng MNN. Ayan. Thank you, Kap. At sabi ko, wag na kalilimutan yung commander at baka kita yung mabarangay. Ayan, muli po sa pangalan ng buo-buo ng ating palatuntunan ng Marinduque News Network, of course, sa ating mga palagiang tagatangkilik, ang ating mga kabarangay, dahil wala po tayong palatuntunan kung wala po tayong tagatangkilik. Ano po? Sa lahat po ng ating mga barangay official, sa liga ng mga barangay dito sa ating buong lalawigan, sa ating DILG, maraming salamat. Sa ating mga kasama sa Marinduque News Network, sa ating director, si Marquez Arola, si Santino Luterena, ang ating assistant director, at ganoon din sa ating technical, sino nga ang ating nasa technical ngayon? Si Jopay, si Jopit Lumagbas, si Maki Nardo, sa ang ating research person at sa ating provincial information officer sa Romeo Mataak. Salamat din sa ating mga naging guest, pakita sa ating technical, yan, yung nagagwapuhan ng mga guest natin. Maraming salamat po sa ating mga naging kasama po ngayon, at sa susunod, sa ating mga kababayan, muli po tayo magkasama-sama dito lamang sa Marinduque News Network every Wednesday and every Friday, alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Sabay na napanood sa Lucky 7 Channel 3. Ako po ang inyo pong kabarangay, ang inyo pong naging kasama, at sa pangalan po ng bumubuo ng ating palatuntunan, ako po ang inyong Ka-Adrian Rosales. Maraming salamat po. Manatili po tayong mag-ingat, at sundin natin ang mga panuntunan ng ating pamahalaan. Kung meron po mahalagang mga issue, ilapit sa barangay sapagkat sila ang unang nating malalapitan. Again, maraming salamat. Isang ligtas na araw. Magandang hapon, mga kabarangay. Ito ang ating patuntunan. Action, Barangay! Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Aksyon! Barangay!